Bata pa lang si Warang Yusin, masama nang dating sa akin eh. Pero kanina, ang sabi nyo parang may hinihintay pang sagot ang punong mestro. Oo, Tio. Hinihingi niya yung totoong kahulugan. Hindi kaya pinalampas na lang niya para matapos na? Hindi niya palalampasin ng ganung bagay dahil malalim ang pagkatao ng punong mestro. Hindi lang natin alam pero may iba pa siyang dahilan. Tingin mo hindi niya talaga alam kung ano ang tunay na kahulugan? Hindi niya alam. Pero si Prinsesa Dokman at si Yusin, alam nilang kahulugan. Ha? Alam nilang kahulugan? Ba't hindi nila sinabi kanina? Dahil naisip nilang hindi na dapat masagot ang ganong katanungan. Tama. Ay, no. Masyadong masalimuot naman. Mahalagang aral ba siyang naisituro kay Dokman? O sinasabi ba niya sa akin na hindi nararapat si Dokman sa dakilang layunin ng mga hari? Ano ba talagang binabalak mong mangyari, Nuno? Ba't kayo naparito, kamahalan? Pag-usapan natin ang tungkol sa ikatlong kahulugan ng pangalang Sila. Alam mo kung ano ang tunay na kahulugan? Opo. Kung gano'n, bakit hindi mo sinabi ang sagot? Hindi ko pa maaaring sabihin. Pero bakit hindi? Ano bang tunay na kahulugan? Yun po ba ang dahilan nyo? Kaya tumututol kayo na ako maging hari? Iniisip nyo, hindi ko kayang tuparin ang dakilang layunin ng mga hari. Gano'n na nga. Bakit? Dahil babae ako? O manhin, kamahalan. Subalit yun ang dahilan. At hindi nyo kinikilala ang kahusayan ng isang babae? Yun bang nais nyong sabihin? Hindi yun, kamahalan. Kahit wala kayo ni Michelle ngayon, kinikilala ko pa rin ang kahusayan ng isang babae. Kung ganun, Anong taglay mo ang katangian para matupad mong dakilang layunin? para sa akin, sa pagtupad ng dakilang layunin, marami akong makukuhang pakinabang. Pinag-uusapan pa lang natin ang dakilang layunin. Iniisip mo nang makukuha mong pakinabang? Pero hindi ba? Sa makukuhang pakinabang nagsimula ang pangarap ng Sina. Sabi nila nung huling sandali sa buhay ni Haring Jinyu, pinagpawisan ang katawan niya ng malamig nang inisip niya magiging kinabukasan ng bayan. Natakot siya nang nakuha niyang pakinabang para sa Sina. Bigla na lamang mawala. Yun ang hindi kayang gawin ni Mishi. Hindi niya kayang pag-isahin ang dakilang layunin at ang makukuha niyang pakinabang. Hindi niya kayang ilan ang buhay niya para sa pangarap ng mga hari at ituring niya na kanyang tadhana. Kabilang ako sa sagradong angkan. Pero kung tutuusin, wala naman yung halaga. Nagkataon lang na isa yung katangian upang matupad ang dakilang layunin. Kaya ngayon, kayo naman ang tatanungin ko, Punong Mestro Muno. Anong hamon ang hinaharap natin? Kayo po ang bahala magpasya. Dapat bang mapalakas ang trono ng hari? O ang mga maharlika sa Sila? Dapat mapalakas ang trono ng hari. Ng hari, hindi ng isang reyna. Ang maging uli ng manok o maging kuko ng dragon. Pinili ko pong maging kuko ng dragon. Sinasabi mong kailangan natin po mga lawa sa hari? Katulad ng ginawa ni Haring Kuyong? Opo. Pagtiisan natin ang paghamak ng ibang maharlika. Dapat tayong umangat sa kanila. Tayo ang magiging lakas sa likod ng hari. Huwag na nating hangarin ang trono niya. Pero anak, pinagiling ko na ng prinsesa. Pag naging asawa ka niya, ikaw na magiging hari. Hindi po yung maaaring mangyari. Kapag nagmula sa kaya naging hari, maninindigan sa tabi ni Michelle ang bawat maharlika sa Sorabol. Maghihimagsik sila. Tiyak ko, madadamay ang pangkaraniwang tao. Handa
handa akong sumugal kung buhay ko lang po ang magiging kapalit. Pero Ama, hindi ko isusugal ang mga tagakaya para lamang ako ang maging hari. Ang maging pangalawa sa pinakamakapangyarihan at tulungan ng prinsesa maging hari ang tadhana ng ating angkan.